wala siyang anumang kibo. Sa wakas, lumabas din ang taong ito na may malungkot na mukha. Pasensya na. Ngunit ipinadala ka ba ng pinuno ng kulto? Sinabi ng ating pinuno na kung hindi ka tao ng pinuno ng kulto, hindi ka niya kakausapin. Talagang ang kakaiba ang pagkatao ng taong ito. Kaya nag-iisip si Fenye kung paano siya makakausap. Subukan ko kaya na pukawin ang pagiging mandirigma niya. Pagkatapos mag-isip, nagpakawala siya ng malakas na kapangyarihan para makaagaw ng atensyon. Hindi maintindihan ng mga alipores sa paligid ang kanyang intensyon. Nagtatanong ang lahat kung bakit niya ginagawa iyon. Ngunit kahit na ginawa niya iyon, walang reaksyon. Talagang ang katulad siya ng sinabi ng tagapagtanggol. Pakihatid sa kanya ang aking huling mensahe. Sinabi ni Fenye ang ilang mga nakatagong salita, sinasabayan niya ang Huyen Makienv at Kim Makienv. Pakihintay lang ang 12 elder, papasok ako para mag-ulat. Hindi ba't pumunta ang pinuno para kunin ang isa zero Dindisbay? Bakit siya nagtatanong ng ganyan? Tanong ni Tigan, Sisi. Siya ba ay tagalabas o magiging kaaway natin? Hindi ko alam. Siguro hindi mo na kailangan ang Indifbe. Kung hindi siya kaaway, mas mabuti. Habang nag-uusap sila, nagpakawala ng matinding enerhiya mula sa loob na maihalong galit. Malinaw na ito lang ang paraan para mapabago ang isip ng isa zero elder. Mabilis na lumabas ang katiwala para mag-anunsyo, inuutusan ng aming pinuno na papasukin ka. Kaya sumunod si Fenye at ang kanyang mga alipores. Naghihintay na si Gyeth Ho sa itaas na may kakaibang itsura at parang hindi mapagpatuloy. Dad Kim at Audience, bakit kaya may hawak na espada ang elder? Mabilis na bumaba ang taong iyon para magsalita. Ako si Fenye. 12 elder nagpupugay sa isa zero elder. Talagang ang napakatapang. Kahit na ikaw pa ang langit o isang elder, huwag kang umasang tatanggapin kita ng maayos. Ang tinatanggap ko lang ay ang pinuno ng kulto, wala akong pakialam sa kahit sino. Ang init ng ulo niya ay parang apoy. Hindi lang siya sumasagot, nagmumura pa siya. Pagkatapos, binunot ang espada na may malinaw na intensyon. Ano raw? Trong Enelis. Akala mo ba ang Kim Gyens namin ay kasing uri ng mga taksil? Ngayon, ipapakita ko sa iyong bata ka. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay nagdulot ng gulat kay Isasku. Mag-ingat ka, pinuno, may panganib. Hindi lang iyon, ang kanyang galaw at ang kanyang paggamit ng espada ay kakaiba. Nagdulot iyon ng pagkamangha kay Fenye. Mabilis din siyang bumunot ng espada para sumangga. Nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya sa isang iglap. Nagtataka si Ho sa paggamit ng espada ng kanyang kalaban. Habang naglalaban sila, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi ako makapaniwala paano nangyari ito. Nagpatuloy siya sa pag-atake at pagkatapos ay huminto. Lumayo ang dalawa at hindi na naglaban. Sino ka ba talaga? Bakit mo nasira ang aking teknik ng espada? Ako dapat ang nagtatanong yan. Bakit mo natutunan ang teknik ng espada na ito? Hindi maintindihan ni Ho kung paano alam ng 12 elder ang teknik ng espada na alam niya. Pagkatapos, umamin siya na ito ay ang teknik ng Kim Maduin Gens. Ngayon ko lang narinig na may disipulo ang Kimma. Namangha ang mga alipores nang marinig nilang binanggit ng pinuno ang Kimma, ang alamat ng Fen Makidesgyo. Nabasa ni Fenye ang tumpak na teknika, Makim, ang lihim na libro ng teknik ng espada ng bagong demonyo, sa bodega. Iyon ang teknik ng espada na pangalawa lamang sa Fen Makim Tians, ang teknik ng espada ng Diyos-demonyo. Hindi alam ni Tigan kung ano iyon. Ngunit alam niya na ang teknik ng espada na iyon ay nawala na 500 taon na ang nakalipas. Paano nasira ng pinuno ang teknik na iyon sa isang atake lang? Paano nangyari iyon? Nagsalita rin si Ho, hindi kaya ikaw ay tagapagmana ng taong walang pangalan? Pagkarinig niyon, naguluhan si Fenye. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasabi nito at kung sino ang misteryosong taong iyon. Kung ganon, bakit niya alam ang teknik ng espada ng bagong demonyo? Kung hindi niya alam, hindi niya maisasagawa ang teknik ng pagsira kanina. Naguguluhan din si Fenye. Kaya paulit-ulit niyang tinatanong kung saan natutunan ng isa zero elder ang teknik na iyon. Ang teknik na iyon ay sa Kim Gyan. Paano mo maiintindihan iyon?
Tama siya. Iyon ang teknik ng espada ng bagong demonyo, ang teknik ng espada ng Kimma, ngunit hindi ka naman taga Kimgien, hindi ba? Dahil sa panunuya, naggalit ang ngipin ni Lake Idsuho. Bastos ka. Gusto mo na sigurong mamatay. Gagamitin ko ang aking lakas para ipagtapat mo ang lahat. Alam ni Thin Ile na hindi siya kayang saktan ng kanyang kalaban. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Itinutok ang espada na may matinding lakas at kapangyarihan patungo sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling papalapit na, gumalaw ang kanyang katawan sa ibang lugar at winasiwas ang espada. Nakita ni Thin Ile ang kanyang galaw kaya matagumpay siyang sumangga. Sinimulan niyang ipakita ang kanyang talento para mamangha si Bi Idsuho. Gayunpaman parang hindi siya nagpapatalo. Malinaw na pareho, ngunit binago niya at nalampasan ang kahinaan sa librong aralin. Tingnan natin kung hanggang saan ang iyong kayang labanan. Kung matigas masyado, kailangan kong bawasan ang ilang lakas at labanan ng masaya. Nagpa siya si Thin Ile na ipakita ang kanyang lakas. Paulit-ulit silang naglaban at nagbanggaan na parang walang gustong magpatalo. Talagang ang natutunan ng bastos na ito ang teknik ng espada ng bagong demonyo. Pagkatapos mag-isip, umatras si Biek Idsuho. Itinabi ko ang teknik na ito para gamitin sa mga bastos na taksil na iyon. Ang panimulang galaw na ginagawa niya sa aking harapan ay nagdulot ng pag-aalala kay Thin Ile. Isang atake. Muling umatake si Biek Idsuho na may intensyong patayin siya. Kahit na napakabilis, hindi siya nahirapan. Ang animation ng isa Zero Elder ay napakakahanga-hanga at mahiwaga. Tumalon siya sa isang lugar at lumipad sa iba pa. Kaya balak niyang mamangha siya. And Kim. Isang espada. Ang pakiramdam ay katulad ng kaalaman ng 7 espada ng demonyo. Bakit kaya alam ng batang ito ang maraming klase ng espada? Natutunan niya ang teknik ng espada ng bagong demonyo at mayroon pa siyang ganito. Kahit na ito ay katulad ng kaalaman ko, ang pagkakasunod-sunod at ang paraan ng pagsasagawa ay magkaiba. Sino ba talaga siya? Habang naglalaban sila, nagkaroon ng maraming malabong ideya si Biek Idsuho. Nagsawa na siya sa pagtusok at paghiwa ng walang patumangga. Pagkatapos, tila hinihigop siya ng kapangyarihan ng Diyos ni Thin Ile. Napakalapit na niya at biglang sinampal siya. Kahit na hindi nakamamatay ang tinika ng espada, pinatalsik nito ang kanyang armas. Pagkatapos, sa kanyang saganang panloob na lakas, patuloy niyang pinaikot ang kanyang kalaban. Ngayon na ang oras para sa isang atake na tiyak na papatay, tulad ng sa teorya. Nanlaki ang mata ni Biek Idsuho sa takot. Pagkatapos, walang nangyari. Bumagsak si Thin Ile, kasama ang panloob na lakas at katawan ng isa Zero Elder sa lupa. Ano? Magpapatuloy pa ba tayo? Nakasimangot siya dahil wala na siyang panlaban. Hindi ako nagkamali. Ang batang iyon ay gumamit ng teknik ng espada ng walang pangalang Diyos. Ngayon, maaari mo na bang sabihin sa akin kung paano mo natutunan ang teknik ng espada na iyon? Hindi. Kung gusto mong magbayad ako dahil natalo ako, mas gugustuhin ko pang putulin mo ang isang braso ko. Sa sandaling ito, dahil masyado siyang matigas ang ulo, hindi alam ni Thin Ile kung ano ang gagawin. Inilipat niya agad ang usapan sa ibang paksa. Gusto kong kumpirmahin kung may kaugnayan ka sa Kim Makin o sa Huin Makin. Parang nairita si Biek Idsuho nang marinig niya ang mga sekta na ito. Ang dahilan ay hindi sila magkasundo. Hindi kaya ikaw ang pitokhansi ng aming kulto. Pagkapanganak mo, pinag-usapan ka na sa pagpupulong ng mga elder ng ilang beses. Kung pagsasabihan, pwede rin sabihin na ganun sa dalawa sektang iyon. Pero ang nararamdaman ko lang ay may masamang kaugnayan lang ako sa kanila. 500 taon na ang nakalipas, may 3 tagapagmana ang Kim palagi niyang pinahahalagahan ang ganap na katapatan sa Thin Makidesgyo. Ang mga disipulo ng Kim Jiangyu ay dapat na mahuhusay at manalo sa mga tagapagmana. Ang 2 natitirang tagapagmana ay magiging tagapagtanggol ng pinuno ng kulto sa panahong iyon. Ngunit dahil sa kanilang kabataan at talento, nagkaroon sila ng ambisyon. Pagkatapos, umasa sila sa mga maliliit na sekta para suportahan sila at magpakasal sa pinuno ng kulto. Nadismaya at nagalit ang Kim na naisip niya na dahil sa kapangyarihan kaya naging sakim ang mga disipulo. Kaya't walang pag-aalinlangan niyang tinanggal ang lahat. Ngunit kahit na bumagsak ang sekta,
hindi nakalimutan ang Kimma sa huli. Ang alamat ng Thin Makiyisgyo ay umalis sa mundo at hindi na nakapag-alaga ng kanyang mga disipulo at naputol ang Kimgen. Pagkatapos, si EEC Vike Den Zi ay nagpanggap na tagapagmana at itinatag ang pangalawang Kimgens dahil sa dahilan ng pagkalipol sa gitna. Kaya't hindi kinilala si EEC sa pagpupulong ng mga elder. Ngunit kinilala ng pagpupulong ang Kim Makyens na itinatag ni Avedithin at ang Huin Makyens na itinatag ni Chu Dhanth, kaya't binasto sila ni EEC at nakulong ng 15 taon. Paglabas niya, lumakas na ang dalawa sektang iyon at wala na siyang nagawa. Kaya't itinatag ang Maduin Kimgens. Ang layunin ay pahabain ang angka ng espada at ibalik ang teknik ng espada ng bagong demonyo. Naramdaman ni Thin Yi na 500 taon ay sapat na para maibalik ito. Ang kanyang kaalaman sa 24 makim na ginawa mula sa teknik ng espada pagkatapos ng kompetisyon laban sa Diyos ng Labaha ay hindi maipaliwanag. Idinagdag ni Di Suho, ang ikatlong layunin ng Maduin Kim Gyengu ay maging tapat sa pinuno ng kulto at bawiin ang pagkakakilanlan ng sekta mula sa dalawa basurang sekta, ang Huin Magyens at Kim Magyens. Iniisip ko lang na ang mga tagapagmana ng Kimma na ikinuwento ng tagapagtanggol ay mga sakim lamang. Ngunit sa kanila, mayroon ding mga gustong matutunan ang tunay na layunin ng Kimma at mayroon ding mga tagapagmana ng taong iyon. Pagkatapos, sinimulan niyang purihin ang sekta. Ang Maduin Kim Gyengu ay talagang tunay na tagapagmana ng Kim Gyen. Sinabi niya ang mga salitang gustong marinig ng maraming henerasyon ng tagapagmana ng Maduin Kim Gyen. Kung marinig ni Ye Didit o ni SC ang mga salitang ito, tiyak na magpapasalamat sila. Gusto kong hilingin sa ika-negatibo 1-0 elder ng aming sekta at ang tunay na tagapagmana ng Kim Gyengu ang isang bagay. Pwede ka bang pumunta sa aking panig para maging kandidato sa posisyon ng maliit na pinuno ng kulto? Nangangako ako na ang pamumuno ng 6 na sekta sa ating sekta at ang paggawa ng kalokohan sa sekta ay hindi na mangyayari pa. Sinasabi mong kaya mong gawin iyon? Kung madali lang iyon, hindi sana nagawa ng ating mga ninuno noon. Sumingit si Igyan, ang mga salita ng pinuno namin ay hindi kasinungalingan. Siya mismo ang nagtulak sa Si Magying sa trahedya ng pagkalipol. Sa ngayon, wala nang tao ng Si Magying sa ating sekta. Hindi lang iyon, ang mga tao ng Huin Makyingu ay namatay na rin. Ang mga sinasabi mo ba ay totoo? Dahil narinig na niya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung papayag si Bihi Ren, lo na sumunod at manumpa ng katapatan sa akin, tutulungan kita na ipagpatuloy ang layunin ni Kimma. Hindi ko pa rin maintindihan ang iyong intensyon. Bilang tunay na tagapagmana ng teknik ng espada ng demonyo, ituturo ko sa iyo ang tinika ng espada ng demonyo. Pagkarinig niyon, hindi makapaniwala si Bihi Suho. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ipinaliwanag ni Thin Yi, alam mo ba kung bakit itinatag ang Makun? Itinatag ito para iwan sa tagapagmana ni Kimma na mag-ayos ng isang tao sa pamamagitan ng 6 na pagsusulit para makuha ang buong kaalaman ng taong iyon. Ang bagay na iyon ay dahil nanumpa si Kimma. Para maging kapanipaniwala, balak ipakita ni Thin Yi kay Sai Tiren Lo ang ilang mga tinika. Lumayo siya at lumabas ang kanyang panloob na lakas. Nabuo ang unang teknik ng espada ng bagong demonyo. Ang animation ay naging napakakahanga-hanga. Hindi siya nagkakamali sa mga galaw. Nakita ng 1-0 elder na iyon ang teknik ng espada ng bagong demonyo. Tuloy-tuloy siyang nagmasid para mas maintindihan. Ang teknika ng espada ay naging mas mahiwaga. Hindi lang iyon, maraming nakatagong kahulugan doon. Ang mga kilos ni Thin Yi ay napakanatural, walang mali sa ritmo. Tila ang taong nagsasagawa nito ay si Kimma noon. Iyon ang teknik ng espada ng bagong demonyo sa ikalawang teknik. Napagtanto ng mga alipores na ang atake na iyon ay mas malakas kaysa noong sila ay naglaban. Talagang ang habang naglalaban sila, ang emosyon ni Beifei Siho ay mahirap ilarawan. Ang nakikita ko ba ay 12 teknik? Ito ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang tekniki ko. Pagkatapos mag-isip, nagkaroon din siya ng kakaibang kilos. Biglang umupo ang katawan sa posisyon ng pagmumuni-muni. Dati, kahit anong pagsisikap ang gawin ko, hindi ko maunawaan. Ngayon, alam ko na ang tunay na kahulugan ng Kimma noon. Habang sinasabi iyon, unti-unti siyang pumapasok sa proseso ng pagtataas ng antas
Siwi, sa Jiangji ng 5 Naglabasan ang mga diwa ng langit at lupa. Pagkatapos ng prosesong ito, makakamit ng isa Zero Elder ang antas ng hasil. Biglang may lumilipad na dart na mailason. Ang posisyon na patutunguhan nito ay kung saan naroroon si Idsuho. Hindi siya makakapaghanda. Mabilis na lumipad si Giens para harangin ito. Pagkatapos suriin, alam niya na may nakamamatay na lason sa karayom. Alam ni Sidan kung sino ang may gawa nito, kaya tumakbo siya para suppuin ito. Nakita ng espiya na natuklasan siya, kaya balak niyang tumakas. Hindi siya mabilis, kaya nahuli siya agad. Hindi ka makakatakas. Huwag ka nang lumaban pa. May isa pang nahuli malapit doon. Hindi maintindihan ni Get Kim kung bakit napakarami nila. Pagkatapos, bumaling siya para tingnan ang taong kinokontrol at nagulat siya. Aktibo siyang kumagat ng lason sa kanyang bibig para magpakamatay para protektahan ang impormasyon. Agad siyang nagbula sa bibig at nawala ng buhay. Pinuno, mag-ingat ka. May lason sa kanyang ngipin. Gumamit si Thin Ye ng divine power para pigilan ang natitirang espiya. Sinubukan niyang kumagat ng mahigpit, ngunit hindi niya nagawa. Nabunot ang ngipin bago pa man niya malunok. Inutusan niya ang lahat ng kanyang alipores na tumakbo sa kinaroroonan ng elder para protektahan sila. Naintindihan nila at sumunod. Sa sandaling ito, wala pa sa kalahati ang proseso, kaya madaling masaktan ang katawan. May nakatagong lason sa iyong mga ngipin. Siguro balak mong magpakamatay kung mabigo ka, hindi ba? Siguro kailangan kong alisin ang kanyang mga pressure point para makapagtanong ako. Tapos na sana siya, ngunit nagpasya siya na kahit mamatay siya, hindi siya magsasalita. Siguro kailangan maging mas maraha si Thin Ears para matakot siya. Pagkatapos, muli niyang pinindot ang kanyang pressure point para hindi siya makasigaw. Sa tingin mo, dahil espiya ka, hindi ka magsasalita? Kahit hindi siya makapagsalita, natakot siya. Patuloy niyang ginagawa ang lahat ng paraan para mas mapabilis ang kanyang kamatayan. Baliin ko kaya isa-isa ang iyong mga daliri. Kaya kung magbago ka ng isip, kailangan mong ipakita iyon sa akin. Ngunit espiya ka kaya hindi ka basta susuko sa mga balibaling daliri, hindi ba? Hindi makapagreklamo ang nagpanggap na katiwala. Wala siyang magawa kundi ang tiisin ito. Ngunit paano niya matitiis ang sakit na dumadampi hanggang sa kanyang puso? Ang mga alipores ay nagtutuon pa rin ng pansin sa pagprotekta kay Saik Idsuho. Tumingin sila sa eksena na iyon at nangilabot sila. Malapit na matapos ang proseso ng pagpapataas ng antas ni Wik Idsuho. Nagsimula nang magkaroon ng malinaw na pagbabago sa katawan. Napagdaanan na ito ni Thin Yi, kaya alam niya na dumating na ang yugto ng Thought Daihongi. Unti-unting natutunaw ang lumang balat para palitan ng bago. Patuloy na naglalabas ang Ile Triunguy ng malaki. Hindi nagbigay ng atensyon ang mga tao sa paligid at nagulat lang sila. Ganap na nagbago si Isa Zero Elder. Ang kanyang Jiangji at ang kanyang katawan ay nagbago sa isang mahiwagang paraan. Tapos, hindi siya nagsalita at tahimik na naglakad sa harap. Naroon si Thin Yi at nakatingin. Pagkatapos, nagbigay galang siya sa harap niya. Pinuno ng Maduin Kim Gil, nanunumpa ng katapatan kay Thin Yanfi. Namanghasi na Derek Kim at A. Dian sa bagong ganda ni Isa Zero Elder. Ang cute niya. Sa wakas, nakakuha ako ng pangalawang tao sa aking kamay. Tama nga ang sinabi ng tagapagtanggol, si Big Idsuho ang pinakamalakas na tagasunod na mayroon ako. Kung gayon, siya ang magiging malaking tulong. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan ni Tiren Lo ang lahat sa loob para magtea. Nagalit siya nang malaman niya na sinubukan siyang patayin. Dahil sinayang ko ang bigas na ipinakain sa kanila. Gusto ring magtanong ni Thin Yi tungkol sa relasyon ni A. Idsuho sa dalawa kalabang sekta. Kailangan kong ikwento ito mula 8 taon na ang nakalipas. Isang gabi, abala ako sa paglinang sa loob ng manor nang biglang lumitaw ang isang misteryosong tao na nakaitim. Tinatakpan niya ang kanyang mukha at nakikita lang ang kanyang mga mata na may nagliliwanag na isang bagay na mahiwaga. Kahit na hindi ko alam kung bakit, kailangan ko siyang tanggapin ng maayos. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay sa isang atake lang, natalo niya ako. Naibalik mo na halos lahat ang teknik ng espada ng bagong demonyo. Kung gusto mong subukan ang Kim Gien noon,
pumunta ka sa Timog Kanluran ng 1-0 Jeff sa loob ng 3 araw. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang taong iyon. Dahil binago niya ang kanyang boses, hindi ko alam kung sino siya. Kahit na nag-aalinlangan ako, pumunta pa rin ako sa lugar na sinabi niya. Pagkaakyat sa Limahuin Fong, may isang bagay na hindi inaasahan ang mangyayari. Naroon si Teddy Giet-e, ang pinuno ng Kim Makian, at si E.T. Ref Nguyen, ang pinuno ng Huyen Makian. Balak sana akong sigawan sila nang lumitaw ang taong nakaitim. Tanong agad ng tao ng Kim Ma, bakit tayo nagkita dito sa gabi? Dahil hindi siya nagsalita, gustong malaman ni E.T. Ref Nguyen ang kanyang pangalan para magawa niya siyang bigyan ng respeto. Kung kailangan ninyo ng isang pangalan, tawagin ninyo na lang akong Sdan. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang teknik ng espada ng bagong demonyo dahil kayong tatlo ang tagapagmana ng Kim Ma noon. Hindi naniwala ang tatlo tirangelo. Ngunit nang makita nilang isinasagawa ni Edan ang tinikas ng espada, walang nangahas na hindi maniwala. Tanong ng pinuno ng Huyen Magien kung bakit niya alam. Ayaw niyang magpaliwanag. Kung ganon, papahintulutan mo ba akong itanong kung bakit mo ituturo ang teknik ng espada na ito sa amin? Isipin mo na lang na gustong ituro ng Kim Ma sa kanyang mga tagapagmana. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Baek In-suho. Gusto niya lang na magkaroon siya ng nag-iisang titulong tagapagmana ng Kim Ma. Parang hindi natuwa ang dalawa tao. Dahil sa kanyang likas na kasamaan, paano matatakot si 1-0 Tirangelo? Dahil sumasakit ang ulo niya, kailangang pigilan ni Edan. Binunot niya ang kanyang espada para gumawa ng ilang tinikas, para hindi masayang ang oras. Hindi ako pumunta dito para pakinggan kayong mag-away. Ang pangunahing dahilan ay para ituro ang pag-aaral ng Kim Ma para hindi ito maputol. Tuloy-tuloy siyang nagsagawa ng maraming teknik sa teknik ng espada ng bagong demonyo. Hindi na nakipagtalo ang mga Tirangelo at tahimik na nagmasid. Hindi rin alam ni Baek In-suho kung saan talaga natutunan ng taong iyon. Ano kayang teknik ng espada ito? Ang teknik ng espada na iyon ay ang 42 makim, ang teknik ng espada na iniwan ng Kim Ma bago siya mamatay. Ngayon, ituturo ko lang ito sa inyo. Pagkatapos ng 3 taon ng paglinang hanggang sa perpekto, ituturo ko sa inyo ang 12 teknike. Kaya't masigasig na nag-ensayo ang 3 tao at nagtagumpay. Pagkatapos ng 3 taon, nagkita silang muli at pareho silang malalakas. Kaya nagbigay si Edan ng dagdag na 2 taon. Pagkatapos ng panahon na iyon, kung sino ang pinakamalakas, ituturo niya ang lihim na libro. Ngayon pa lang naintindihan ni Fin-e ang lahat. Napakasidhi ng kompetisyon sa pagitan ng 3 tao. Gayunpaman, kahit na ang 2 tao ay pinakamalakas sa sekta, hindi nila malampasan si Baek In-suho. Nagpasya si Edan na gumawa ng huling desisyon. Napakaganda ng inyong talento kaya nahihirapan akong magpasya. Babaguhin ko ang paraan ng pagsusulit para makita kung sino sa inyo ang karapat-dapat na magmana ng tunay na Choncheng ng Kim Ma. Siguro, natatandaan nyo pa rin ang unang teknik sa 24 makim, hindi ba? Kung naalala nyo na, ayos lang. Sa susunod na 3 taon, kung sino ang kayang perpektong isagawa ang teknik, ituturo ko ang buong lihim na libro kay Seth B. Walang linya ng sirkulasyon ng enerhiya, kaya hindi niya nagawa. Nagpasya si Edan na hindi na siya gagawa. Balak na sana niyang magtanong, ngunit hindi na nagsalita ang taong iyon. Natigilan ang lahat at nakatitig para pag-aralan ang kahanga-hangang teknike na iyon. Dahil napakalakas nito, nawalan din ng lakas si Edan. Kakaiba, napagtanto ng 2 bastos na iyon ang isang bagay na mahiwaga. Inulit na misteryosong tao ang takdang oras. Babalik siya pagkatapos ng 3 taon para suriin. Kaya nagtapos ang kwento ni Baek In-suho. Malapit na ang takdang oras ng pagsusulit. Balak ni 1-0 Tirangelo na maghanda para matanggap ng 2 pinuno ang lihim na libro ng tunay na Choncheng ng Kim Ma. Tungkol kay Fin-e, gusto niyang malaman kung sino si Edan. Ngunit siguro natutunan din niya ang lihim na libro sa bodega ng Makun. Para magawa iyon, kailangan niyang malampasan ang pagsusulit #6 na hindi pa nalalampasan ng kahit sino sa loob ng 75. Dagdag pa, hindi nagawang makipagtabla ng teknika ng espada sa 24 makim. Tanging ang teknike lang ng espada ng Diyos Demonyo.
Siguro naalala pa rin ni Kien Lo ang tinika ng espada na ipinakita ni Dan 3 taon na ang nakalipas, hindi ba? Kung ganon, guguluhin kita, bawas ka ng kaunting oras at samahan mo ako sa seclusion. Pagkarinig niyon, nagulat si BF Insuho. Ngunit sa huli, kailangan niyang sumama kay Fin-il. Alam ni Fin-il na para masira ito, kailangan niyang gamitin ang tinika ng espada ng Diyos Demonyo sa unang tinika. Talagang may pagkakapareho ang tinika na iyon sa tinika na ginawa ni Isdan. Dahil mausisa siya, kailangang itanong ni Isa Zero Tireng Lo kung paano niya nalaman. Hindi lang iyon, higit pa niya itong naisasagawa kaysa sa taong iyon. Pagkarinig niyon, naintindihan niya na natutunan ng taong iyon ang teknike ng espada ng Diyos Demonyo. Noong taong iyon, bago ginawa ang teknika ng pagsira ng espada ng teknike ng espada ng Diyos Demonyo, iniprint niya ang lahat ng Dukim Dinfe, Lusathan and Githkife, Dan and Githkife, sa isang lihim na libro na inilagay sa Injoji. Hindi kaya ang pagkakakilanlan ni Dan ay ang pinuno ng kulto? Ngunit hindi naman. Ang dahilan ay ang sinumang lumampas sa pagsusulit #6 lang ang makakagawa nito. Ngunit 50 taong gulang pa lang ang kasalukuyang pinuno ng kulto, kaya hindi iyon maaari. Dagdag pa, walang linya ng sirkulasyon ng enerhiya si Dan, kaya mahirap gawin. Siguro dapat akong maghanap ng pagkakataon para makipagkita sa kanya ng personal. Nalutas na ang karamihan sa mga issue, kaya lumabas siya sa lugar ng seclusion. Gusto ring may sabihin si Brief Disuho sa kanyang mga alipores. Tahimik lang ang lahat dahil hindi nila alam kung ano iyon. Mula sa sandaling ito, susuportahan ko si Fin Yanfi. Tirangelo, gagawin mo iyon ng personal. Mayroon din akong layunin. May sarili siyang layunin at alam ang iyong kakayahan, ngunit hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag humarap tayo sa 6 na dakilang sekta. Muling nalito at naguluhan si Isefku, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos marinig iyon. Sa huli, nagkusang magsalita si Isefku. Ang pagsang-ayon ni Tireng Lo na suportahan ang pinuno ay makakatulong ng malaki sa kanya. Kung aalis siya sa kuta, hindi ba't magiging alerto ang Kim Kien at iba pa? Tama ka, dahil hindi ko pa naisip yun. Ngunit tumawa ng malakas si Then sinira niya ang tensyonadong kapaligiran. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan, Zesku. Kaya muling nagplano si Dave Kim para tulungan ang pinuno. Pagkatapos, bumalik siya sa Phai Hon Kugyen, sekta ng espiritu ng pagpapalit. Masayang tumakbo si Honne para batiin at tanungin kung tapos na ang malaking gawain. Ngunit napansin din niya ang taong kasama ni Fin-il. Sino kaya ang dilag na ito na napakatalim ng tingin? Kinailangang magsalita ni Suho dahil masyado siyang tinitingnan. Ako pala ay nagpapanggap bilang isang babae, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Dahil tinawag siya sa kanyang pangalan, patuloy na nagbiro ang tono ni Phai Hon Ku. Ang iyong boses at paraan ng pagsasalita ay pamilyar sa akin. Pagkatapos, malabo niyang napagtanto. Hindi kaya ikaw si Isa Zero Tireng Lo Sign in Suho? Nagawa mo palang magpa-rejuvenate. Inggit ako. Sabihin mo sa akin ang iyong sikreto. Muling nagsalita si Fin-il para humingi ng pabor. Gusto niyang gumawa siya ng balat ng mukha para kay Sai Tireng Lo para maitago na nagpa-rejuvenate siya. Hindi kaya kailangan natin ng isang taong magpapanggap sa kanya sa loob ng ilang panahon? Kung ganon, gusto ng pinuno na paglingkuran ni Isa Zero Tireng Lo, tama ba? Hindi ko alam kung sino ang nakaisip nito, ngunit sa tingin ko ay napakaganda niyan. Pumayag si Honmai sa alok at agad na gumawa ng balat ng mukha. Nagpa siya namang magpahinga si Fin-il pagkatapos ng abalang araw mula nang umalis siya sa Makon, kuta ng demonyo. Pumunta sina si Dan, si at Gian para bisitahin ang kanilang mga magulang. Nagpa siya si Isefku na bisitahin ang kanyang kapatid na nag-iisa sa Malong Piren Tien, sekta ng dragon. Lumipas ang panahon hanggang sa gumaling si Tsi sa kanyang internal na pinsala. Ayos lang siya. Mas malala ang kalagayan ni Gili, kaya nakahiga pa rin siya sa ospital. Nagpakita ng pag-aalala si Fin-il para sa kanyang alipores. Pagkatapos, bumalik na ang iba pang alipores mula sa kanilang bakasyon. Para mapataas ang pagkakaibigan, ipinaabot rin niya ang kanyang pagbati sa mga pamilya ng iba pa. Sa ngayon, kampante na si Isefku sa kalagayan ng kanyang kapatid.
Kung ayos lang ang lahat, mas maganda. Maliban kay Githigidi, narito na ang lahat. Kaya ibabahagi ko ang susunod na plano ng ating aksyon. Hinati ni Finlen ang mga tao sa dalawa grupo. Sina Dindit Kim, Tam Kim, at Eui Diangu ay magtatatag ng network ng impormasyon kasama ang mga sekta na kasama ang mga alipores na nakuha niya mula sa Makon, kuta ng demonyo. Sa tingin ni Tigan, dalawa tao lang ang kailangan. Kailangan pa rin niya ng isang tao para magsilbi at protektahan ang pinuno. Napagtanto ni si Ku na walang iba ang taong susunod sa akin. Ako na ang bahala sa si Gigien, Sekta Gi. Ang ibang gawain ay ipinapasa ko sa inyong dalawa. Pagkatapos, umalis si Thin Yes papuntang tahanan ni Sham Ki-ren, loo sa silangan ng Thin Makidisgyo, banal na sekta ng demonyo. Ang laki rito ay katumbas ng 6 na dakilang sekta. Hindi kaya madali kong makukuha ang ibang Ingis by Jade Tablet. Dahil kasama niya si T.E., kampante siya. Nang makita ang pagbabalik ng batang pinuno, masayang tumakbo ang mga alipores para batiin siya. Ipinaalala niya sa kanila na sabihin sa kanyang ama na dumating si Kiran Iluthin. Napakaganda ng kapaligiran. Pakiramdam ko ay madali ring makakamit ng pinuno ang gusto niya. Pagkatanggap ng balita, mabilis na tumakbo si Ingwit para batiin siya. Maraming salamat Kiran Ilo sa iyong mainit na pagtanggap. Dahil nakarating ka na, magsaya tayo sa loob. Maaga pa naman kaya uminom tayo hanggang gabi. Talagang ang iba ang paraan ng pagbati nila kumpara sa ibang mga sekta. Naiintindihan ni Thin Ie at handa na siyang harapin. Sa loob, nakahanda ang isang hapag ng masasarap na pagkain at inumin, higit pa kaysa noong narito ang pinuno ng kulto. Hinahangaan ko ang iyong kakayahan sa laban-laban kay Githik Rendilo. Nilaktawan ang mga walang kwentang salita, dumiretso si Thin Ie sa pangunahing paksa. Sabihin mo, kung makakatulong ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Para maging formal, tumayo siya at nagbigay galang. Pumunta ka sana sa aking panig para maging kandidato ako sa posisyon ng maliit na pinuno ng kulto. Magiging maliit na pinuno ka na, bakit kailangan mo pang magpakumbaba? Sige, huwag na tayong magpakapormal. Maupo ka na. Pumitik si Ingwit ng kanyang mga daliri bilang senyas kay Zano, naintindihan niya ang kanyang intensyon at agad na tumakbo. Pagkatapos, pumasok ang isang dilag. Sobrang ganda niya, kung saan siya pumunta, nag-iiwan siya ng masarap na amoy. Siya pala ay ang anak ni Sham Ki-rang Lotiki Ayan at kapatid ni Aegis. Nang makita ni Thin Ie ang dilag, tumakbo rin siya para batiin. Ano sa tingin mo? Siya ay anak ko at kapatid ni Aegis. Siyempre, handa akong pumunta sa iyong panig, ngunit sa tingin ko ay kailangan ng isang bagay para magtayo ng tiwala, hindi ba? Hindi pa rin maintindihan ni Thin Ie ang intensyon ni Ngoit. Parang alam ko na isa ka ring single, di ba? Bumalik ng kaunti. Si Isescu, noong panahong iyon ay umiinom pa rin sa salo-salo. Siya ay napakasaya at nararamdaman niyang kawawa ang dalawa grupo sa labas. Sa sandaling iyon, biglang natuon ang kanyang atensyon kay Aev na pumapasok. Talaga nga, ang kanyang kagandahan ay nasa paningin ni Isescu. Ang kanyang ganda ay mas nakakahigit sa mga babae ng Malongbian Tiran, sekta ng dragon. Bakit niya tinawag ang kapatid ni Aegis dito? Tanong pa rin, gusto magbigay ng kondisyon si Sham Ki-ren Lo kapag pumunta siya sa panig ni Thin Ie. Ang tunay niyang intensyon ay gustong magpakasal para siguraduhin ang relasyon. Pagkarinig niyon, muntik nang mahimatay si Isescu. Medyo naguguluhan siya dahil napakahalaga ng bagay na ito. Tapos, ngayon na ang oras para sumagot si Thin Ie. Parang biglaan masyado ang sinasabi ni Tirandilo. Hindi kaya hindi gusto ni Pito Tedfi ang anak ko dahil pangit siya. Kung hindi iyon, may problema ba kayo, Tirandilo Thin? Napagtanto ng lalaki na ganito ang dahilan ng mainit na pagtanggap, gusto ni si Ingwit na makuha ang kanyang dugo. Naintindihan niya na sa loob ng 500 taon, malalampasan ni Thin Ie ang 6 na dakilang sekta at magiging maliit na pinuno ng kulto. Kahit na nakarating na siya sa posisyon ng mataas na sekta, kailangan pa rin niyang mag-ingat sa 6 na dakilang sekta. Noong unang panahon, ginamit ng mga tao ang kasal para lumikha ng ugnayan. Dahil sa matibay na relasyon sa pagitan ng dalawa panig, nakita ni Thin Ie na nahihirapang magsalita si Sham Ki-ren Ilo.
Masyado pang bata ang edad niya para malaman kung ano ang politika. Kung gusto niyang harapin ang 6 na dakilang sekta, kailangan niya ng katumbas na kapangyarihan. Kaya, ang si Diango ang magiging lakas ni Kiran Lufeng. Nag-aalala si Isekhu na mawawala kay si Diango ang kanyang minamahal. Kaya't natural na naging kakaiba ang lahat. Bakit ako nag-aalala tungkol dito? Alipores lang ako na nanumpa na magiging tapat sa CNC. Paalala ni si Ingwit na hindi nagmula si Fin Yi sa anumang sekta, kaya mas maganda kung pipiliin niya ang Ifi bilang pundasyon. Kung magiging pamilya tayo, hindi ba magiging ayos na iyon? Nagsimula na rin kontrahin ni Fin Yi ang kondisyon na ibinigay ng pinuno. Talagang ang makatuwiran ang sinasabi ni Sham Tirandlo. Muling naging emosyonal si Isekhu. Magpapakasal na ba si Tianni sa kanya? Nasasaktan ang puso ko. Lumalabas na gusto ko si Tensi. Bakit ngayon ko lang napagtanto ang bagay na ito? Hindi kaya huli na? Napakaganda niya. Bagay sila ng pinuno. Kumpara sa akin, isang taong palaging nakasuot ng maskara at kumikilos na parang isang lalaki ay mas masahol pa. Tiyak na hindi ako itinuturing na babae ni Fin Yanfi. Nang hindi magsalita si Fin Yi, tumawa ng malakas si Sham Tirandlo dahil iniisip niyang pumayag na siya. Parang may mali kang pagkakaintindi sa akin. Sinabi ko lang na makatuwiran ang sinabi mo. Muling naging nasasabik ang mukha ni Isekhu. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bukod pa sa gustong magpakasal sa anak mo, gusto mo bang pumunta sa aking panig? Naguluhan si T.F. Nguyen. Akala ko ay tiyak na papayag siya, ngunit hindi ko inaasahan. Kung sasabihin kong tama, baka isipin niya na ambisyoso ako. Kung hindi ako sasagot, baka mawala sa akin ang pagkakataon na magpakasal. Para sa kinabukasan, dapat kaya akong maging matigas. Sa totoo lang, hindi natatakot si Fin Yi sa 6 na dakilang sekta. Kung kamumuhian niya ako, tiyak na ako ang mapapahamak. Muling sumingit si Yesi. Pinuno, papayagan mo ba akong magsalita? Simula nang talunin mo si Kisi Tirandlo, nagkaroon ako ng magandang pakiramdam at atensyon. Kaya ang pagdiriwang ngayon ay dahil itinuturing namin kayo ang pinakabagay sa posisyon ng maliit na pinuno. Kahit na may kasal o wala, hindi na mahalaga. Dahil sa mga salitang ito, iniligtas ni si Yesu ang kanyang ama. Tiyak na sang-ayon ka sa pananaw ng iyong anak. Kung ganon, si Sham Tirandlo ang kasama ko sa paglalakbay. Nagpapasalamat ako sa iyong mainit na pagtanggap. Sumisikat ang araw sa puso ni Isekhu. Ngunit nag-aalala rin siya kung may masamang mangyayari kapag tumanggi siya. Nang makita ni Fin Yi na hindi siya dapat manatili ng matagal, umalis siya. Pinaalalahanan niya ang kanyang mga alipores na itigil ang pagkain at bumalik agad. Sumunod si Sham Tirandlo at pinigilan siya. Bakit aalis ka ng ganyan, Tirandlo Fin? Hindi kaya dahil iyon sa kasal? Maaari akong sumunod sa iyong gusto, ngunit alam mo ba kung bakit gusto kong maging maliit na pinuno? Sa tingin mo, saan nagmula ang kalupitan ng 6 na dakilang sekta na may hawak ng espesyal na karapatan? Ang pagtatatag ng 6 na dakilang sekta sa kasalukuyan ay sa pamamagitan ng ugnayan ng dugo, maraming ugnayang kasal. Tiyak na maiintindihan ito ng Ranggo 5 tulad ni Tirandlo. Ginagawa ko ito para ayusin at ibalik ang sekta sa orihinal nitong kalagayan. Ngunit ginagamit mo ang pangalan para magtayo ng matibay na relasyon sa akin. At gagawin ang mga bagay na ginawa ng 6 na dakilang sekta. Hindi ko kailangan ang mga bagay na nagbubuklod sa dugo. Pagkarinig nito, tiyak na mapapahanga si T.C. Napagtanto na si Fin Yi, kahit bata pa, ay mas mataas ang talento at kakayahan kaysa sa marami. Maraming salamat sa magandang intensyon ng elder, ngunit ang iyong layunin ay hindi katulad ng aking layunin. At tungkol sa kasal, gusto kong pakasalan ang taong gusto ko. Wala nang iba, paalam. Dali-daling nagbigay galang si Nguyen at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Ako'y nagkulang, kaya't hindi ko naunawaan ang iniisip ng Ginoo. Sana'y patawarin mo ang aking kamangmangan. Ako, si Nguyen, ika-negatibo siyam na elder ng sekta GA, ay nanunumpa na magiging tapat sa iyo. Tanggapin mo ang aking jade token at gawin mo akong tauhan sa ilalim ng iyong pamumuno. Sa wakas, sa kaunting pagiging matigas, naging malambot na parang pansit ang pinuno ng sekta na ito. Kaya, nagtagumpay siya sa pagkuha ng jade token ng ika-negatibo 3 elder. Sapat na ito para maging Tiu Jujili, Little Jujili, ng Fin Makidis Gyo. Habang pinagmamasdan ang papalayo na likod ni Fin Yi, napakaraming iniisip si Nguyen. Ako'y nasakop ng aura ng isang bata na wala pang 20 taong gulang at nanumpa ng katapatan sa kanya. Sana'y hindi ako nagkamali ng napili. Hindi mo dapat palampasin ang lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, ama. Kung kinakailangan, sisirain ko ang palayok at aagawin ang bulaklak. Tama ka, naniniwala ako riyan. Nadama ni Yen
na hindi siya pangit, kaya't susubukan niyang akitin si Fin-Yi sa hinaharap. Nang makalabas ang apat, malapit na ring gumabi. Si Sesku ay naguguluhan dahil napakalinaw niya kay Fin-Yi. Patuloy niyang pinagmamasdan ang kalmado at panatag na postura ni Fin-Yi. Siya'y masayang-masaya at paulit-ulit na inaalala ang mga pangyayari sa piging. Tungkol sa kasal, gusto ko lang pakasalan ang taong gusto ko. Ang mga salitang iyon at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sesku. O baka nagkamali ako ng tingin? Parang tumingin din sa akin ang Ginoo. Sa wakas, ang damdaming ito ay naunawaan na rin ni Fin-Yi. Matapos ang mga pangyayari sa CA sekta, nagtungo siya sa isang walang pangalang Herberg sa labas ng lungsod. Dahil nagpahiwatig ng pagkikita ang kaliwang tagapagtanggol, naroon ang dalawa sa takdang oras. Siya'y nagtataka kung paano napaniwala ng pinuno ang ika-negatibo 1-0 elder. Siya'y agarang kumilos. Alam mo ba kung sino ang pumasa sa ika-negatibo 6 na pagsubok 75 taon na ang nakakaraan? Bago sumagot, maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan ng tanong na ito? Ang ika-negatibo 1-0 elder ang nakakaalam ng pinakamahusay, kaya't siya ay nagsalita upang magpaliwanag. Matapos ang ilang sandali, naunawaan ni Tai Ho-min ang lahat ng mga pangyayari. Ang taong nagngangalang Isdan ay natutunan ang Finma Kim Tian, Heavenly Devil's Word Art, na naglalaman ng puso at bertud ng Finma Si, Heavenly Devil Grandmaster. Ang bagay na ito ay medyo kahina-hinala para sa akin. Nagulat si Fin-Yi sa sagot ng kaliwang tagapagtanggol. Si Fekidens Jute Fin-Is-Chai, Grand Elder Fin-Is-Chai, siya ang lolo ng bida. Siya'y kinilala bilang isang pambihirang talento sa lahat ng mga pinuno sa loob ng 500 taon. Pinalawak din niya ang buong teritoryo ng Fin-Makides-Gyo hanggang sa Zhejiang ngayon. Ngunit 25 taon na ang nakararaan, nagretiro si Fekidens Juji at walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Kung gayon, sino ang taong nagngangalang Isdan? Hindi maintindihan ng bida at ng kaliwang tagapagtanggol. Ang pangyayaring ito ay may malapit na kaugnayan kay Fin-Yi o hindi. Mula sa panig ng Tidith-Inas, Orthodox sect, ng Fin-Makides-Gyo, umalinggaw ang isang malaking utos. Dali-daling binuksan ni Tai Ho-min ang pinto at tumakbo upang sumilip. Nabatid ni Fin-Yi na masyadong maaga upang makita ang pinuno. Sa wakas, bumalik na ang kanyang ama matapos ang panahon ng pananakop. Nang makita ang nakatataas, nagtipon ang mga mamamayan upang batiin siya. Sabay-sabay silang sumigaw ng Fin-Makides-Gyo, Fin-Fin-Nef-2, Heavenly Devil God Sect, 10,000 years. Sa wakas, nagsisimula na ang tunay na labanan. Si Fin Lutuin ay may dignidad at kahanga-hanga sa harap ng mga papuri ng mga tao. Nang makita ang kanyang tunay na ama, wala siyang anumang pakiramdam ng pagiging malapit. At kasunod niya ang kanyang guro na si Aid Van, ngunit siya ay mukhang maputla. Marahil ay nasugatan siya ng malubha sa pagpunta sa gitnang kapatagan. Ano kaya ang nangyari sa kanila sa kanilang paglalakbay ng pananakop? Hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang mga natitirang elder ay nasugatan. Ang ika-negatibo 5 elder ay nawala ng kanyang kaliwang kamay. Bukod pa rito, ang ilang tao ay hindi nakita. Nag-aalala si Isefku at hindi niya nakita ang kanyang lolo. Dali-dali niyang tiningnan ang buong pangkat na dumadaan. Ngunit buti na lang at ligtas ang pinuno ng sekta Malong. Siya'y mukhang pagod, ngunit ligtas na nakabalik. Ang nag-iisang hindi nakabalik ay ang ika-negatibo 7 elder ng Dao Ma sekta. Ang unang elder ay walang anumang pinsala. Siya'y naguguluhan dahil hindi niya nakita ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang sekta na bumabati sa kanya. Bagaman hindi niya alam ang dahilan, mayroon siyang masamang kutob. Ang ilang mamamayan ay nagulat sa ilang taong sumusunod sa likod. Sa wakas, lumabas na ang mga tao ng Linmin Ed, Martial Arts Alliance. Noong nakaraan, dumating na ang kanilang sugo, ngunit bakit mas marami sila ngayon? Ang ilang mamamayan ay nagkomento. Ang ilan naman ay bumulala sa pagkamangha. Hindi masiyahan ang hindi mabilang na mga dalubhasa sa gitnang kapatagan sa pagtanggap. Ang atmosfera ay masyadong malakas. Hindi pa rin maintindihan ni Fin-Yi ang dahilan ng kanilang paglitaw. Ang ika-negatibo 1-0 at ika-negatibo 1 elder ay lumitaw din, ang pagbabalik na ito ay tiyak na magiging kawili-wili. Agad na nagtanong ang bida para malaman ang higit pa. Hinaharangan ang aking mga mapagkukunan kaya't hindi ko alam.
Ngunit malamang na makikipagtulungan ang ating sekta sa Linmin Edith. Makikipagtulungan sa kanila? Ano ang ibig mong sabihin? Makalipas ang ilang sandali, sa pangunahing bulwagan ng Finn Makirisgyo, naroroon agad ang mga elder at ang ilang nangungunang sekta upang batiin ang pinuno. Paulit-ulit na malakas na inanunsyo ng mga tagapagtanggol ang pagdating ng bawat elder. Karamihan sa kanila ay dumating ng maaga, kaya't sinamantala nila ang pagkakataon na makisalamuha. Ang mga elder na nagbalik mula sa pananakop ay naguguluhan dahil hindi nila nakita ang pagdating ng pinuno ng Thima sekta, Poison Devil sect. Pagkatapos, dumating ang hudyat, ang pagdating ng ika-negatibo 10 at ika-negatibo 12 elders. Si Deng Zidifi ay tila na demote, kaya tiyak na hindi natuwa ang ilang tao at sinadyang dumating ng huli. Si T. Kim Kyu, ika-negatibo 4 na elder ng Thima sekta, Blessing Devil sect, ay tumingin sa pinto at nagsimulang magtaka. Si Fin Yi, na may titulong ika-negatibo 12 elder, ay direkta nang nasa loob ng pangunahing bulwagan. Si NCDF at ang ilan pa ay nagulat. Nagkakagulo sila dahil masyadong magulo ang mga bagay sa tahanan. Pagbati sa mga elder. Ako si Fin Yi, ang bagong talagang ika-negatibo 12 elder. Ika-negatibo 12 elder? Hindi kaya't napasa niya ang ika-negatibo 6 na pagsubok. Naunawaan ng unang elder ang dahilan kung bakit wala ang Thima sekta. Karamihan sa mga nakatataas na elder ay nagpakawala ng panloob na lakas upang sadyang magbigay ng presyon sa kanya. Sila'y hindi nasisiyahan dahil pinahirapan ni Fin Yi ang kanilang mga anak at apo. Siya'y anak lamang ng isang mababang alipin, matagal pa bago namin siya kilalanin. Hindi mo alam kung ano ang kanyang kinain upang marating ang antas na ito. Paano siya makikilala ng sinuman? Ang ama ni si Den Sisi ay nakita ang panganay niyang anak, kaya't siya'y bumati. Isa-isang bumati kay Fin Yi ang mga pinuno ng sekta ng mga nangungunang sekta. Karamihan sa kanila ay ama ng 6 Kim Swords. Nang makita ang senaryong ito, hindi matagalan ng mga elder ang init, paano nangyari ito? Nangahas silang talikuran tayo. Naintindihan ni Fin Yi na ang mga kilos at aksyon kanina ay dahil sa mga salita ng kanyang mahuhusay na tauhan na sumuporta sa pamilya. Ngayon lang napagtanto ng ika-negatibo 5 elder na sa kanyang pagkawala, maaaring may nangyari. Ang isang hamak na nilalang na madaling patayin anumang oras ay naging mapanganib. Nagagalit sila at ang kanilang mga mata, parang mga bala, ay nakatuon sa kanya. Sa huli, kinailangan ng tagapagtanggol sa labas na malakas na ipahayag sa lahat na ang duty, pinuno, ng Fin Makirisgyo ay dumating na. Tumayo si Fin Lutuin at tahimik na pinagmasdan ang karamihan upang makita kung may kulang. Pagkatapos, siya'y umupo sa kanyang trono. Lahat ng nasa ilalim ay sabay-sabay na sumigaw ng Fin Makirisgyo, Fin to Fin Fin to, Heavenly Devil God Sec, 10,000 years. Panalangin ng hamak na mga tagasunod ng Fin Makirisgyo. Nang senyasan ng Gyoji malakim na tumigil, nag-utos din siya alinsunod sa kahilingan. Kaya, tapos na ang mga pangunahing formalidad. Pagkaupo pa lang, napansin ni Fin Yi ang pagbabago kay Fin Lutuin. Bakit nagkakaproblema sa paghinga ang Gyoji? Hindi kaya't nasugatan siya pagkatapos niyang manako. Maganda ang kutis niya, kaya't siguro hindi kasing lala ng mga sugat ng ibang mga elder. Mula sa itaas, si Hu Yi, kanang tagapagtanggol, ay natigilan nang makita niya ang kanyang tunay na alagad. Nanlaki ang mga mata ni Aid Vance dahil hindi niya maintindihan kung ano ito. Kahit ang aura ay kontrolado ng maayos, tiyak na nalampasan na nito ang kanyang estado. Ngayon, hindi na siya matatawag na alagad. Ang bida naman ay medyo naguguluhan dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang muli ang kanyang ama bilang isang lingkod. Masyadong marangal ang anyo ng Jyoti, kaya't siya'y napigilan. Siguro'y hindi rin makapaniwala si Fin Lutuin nang makita niya ang kanyang anak na lumaki ng ganito. Nagsimula ang pagpupulong. Ang ika-negatibo 9 na elder ang mag-ulat ng mga pangunahing balita sa panahon ng pagkawala ng Jyoti. Ang unang bagay ay ang tungkol sa dalawang sekta, ang Thima, Poison Devil, at Huinma, Dark Devil. Pagkatapos ng isang madaling labanan sa isang gabi, ang magkabilang panig ay nagdusa ng malubhang pagkalugi. Wala ni isa mang nakaligtas. Maraming mga nangungunang sekta at mga tao na wala sa sekta ang maingay na nag-usap.
Ang balita ng agarang pagkamatay ni Desgit ay ikinagulat ng ika-5 elder na si Nkidi, na patamaan ang ating pamilyang Wenthens ni Luhoyn Nefkiren, Elder Luhoyn na, at namatay. Hindi makapaniwala ang pinuno ng Dao Masekta. Sumakit ang puso ng ama ni Azedfiu, ang pinuno ng sekta Kimma, Swordeville. Hindi may larawan ang mukha ni Atidif Nguyen, lalo na't nawalan siya ng maraming kamag-anak na malapit sa kanya. Paano niya matatanggap ang mga hindi makatwirang dahilan? Bukod pa rito, pinatay ni Evay si Kihitritsi, kaya't may mga bakas ni T.Hupn, kaliwa at kanang tagapagtanggol, sa katawan. Malinaw ang dahilan at resulta, ngunit hindi niya matanggap ito. Kahit ang GyoTV ay hindi makapaniwala nang marinig ang balita. Ang kanyang asawa ay napakasama at tuso, ngunit namatay ng ganun kadali. Tiningnan ng kaliwang tagapagtanggol ang bulwagan na hindi naiiba sa isang palengke. Siya'y masayang-masaya dahil kung ganito, mas magiging maayos ang estratehiya ni Fintian Thi. Dahil sa ngayon, hindi na makikipag-ugnayan sa isa't isa ang mga elder na iyon tulad ng dati. Iniulat ni si Ingwit ang tungkol kay Fin-ile na pumasa sa ika-6 na pagsusulit na nagpapataas sa kanya sa ika-12 elder, naghihintay lamang sa pagbabalik ng duty upang mangako ng katapatan. Si Deng Xi ay tutol ng malakas, hindi ito ang lugar upang humirang, gawin natin ito sa ibang araw. Nagsimulang magsalita ang Judy, diretso kay Fin-i. Hinilingan niya ang kanyang anak na lumapit. Bilang Judy ng ika-23 henerasyon, hinirang ko si Fin-i bilang ika-12 elder. Maging tapat ka at magsakripisyo para sa sekta. Pagkarinig nito, pawisan ang mga bumalik mula sa pananakop. Hindi nila gusto ito. Ang isang bata mula sa ilalim ng lipunan ay umakyat sa posisyong ito ngayon. Ang pribilehiyo kapag naging elder ay ibibigay ng Judy ang iyong kahilingan. Magalang siyang nagpasalamat at hindi nag-atubiling sabihin ang kanyang intensyon. Maraming salamat sa Judy. Hiling ko na gawin mo akong Judy, little pinuno ng sekta. Nangitim agad ang mukha ni Fin Lutuin. Bago pa man siya makatugon, tumakbo na ang mga tagasunod ni Fin-i upang tumugon. Ang tatlong pinagkakatiwalaang tauhan ay yumuko at nakiusap sa Judy na sumang-ayon. Ngayon lang naintindihan ng ika-3 elder ang layunin ni Fintian Thi, iyon pala ang dahilan. Si T.F. Nguyen, hayaan na lang. Ngunit paano niya napaniwala ang dalawang kakaiba ng sekta? Napakahusay, alagad. Sa sitwasyong ito, walang sinuman ang may karapatang tumutol ng padalus-dalos, makakasira lang ito sa kanilang reputasyon. Naintindihan ni Dai Ho Min na kung sumang-ayon siya, tiyak na makakatagpo ng maraming problema ang mga taong iyon. Kinikilala ba ninyong tatlo si Fintian Thi bilang Tube Judy? Malakas na nagsalita ang mga elder na 11. Kinikilala namin na si Fintian Thi ay maisapat na kwalifikasyon upang humawak ng posisyon ng Tube Judy. Walang ibang paraan, ang patakaran ay hanggat sumasang-ayon ang tatlong elder, lahat ay magiging ayos. Maraming aura na patuloy na lumalabas habang binibigyan siya ng kapangyarihan ng Judy. Lumabas na si Itidis Nguyen, ang unang elder, at galit na galit. Sumang-ayon siya agad na para bang matagal na siyang naghintay. Dahil sa sobrang daming aura, kinailangan ni Tee, kaliwang tagapagtanggol, na sugpuin ito sa pamamagitan ng marahas na paraan. Ibaba mo ang iyong aura. Narito tayo sa pangunahing bulwagan, kumikilos ka ng bastos. Dahil sa sobrang pait, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Akala mo ba hindi ko alam ang iyong balak? Ang mga salitang ito ay para kay Fin-i, kaya alam niya na lumingon. Ngunit mas lalo siyang natuwa sa kanya. Sa ekspresyon na iyon, gusto ni Exidis Nguyen na putulin ang kanyang ulo. Gayunpaman, kinailangan ng pinakamataas na tao na magpakita ng kapangyarihan upang sugpuin ang lahat. Nang makita ang Judy na parang sasabog na, mabilis na lumuhod ang unang elder at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Kasama ang kanyang mga salita ay ang kanyang pagyukod, umaasa na hindi siya masisisi. Tama na, bumalik kayong lahat sa inyong mga posisyon. Taas noon na nagsalita ang Judy. Kailangang tumahimik at kumilos ang lahat ayon sa kanyang mga salita. Ang parehong Ii at elder ay tahimik ng walang pagtutol. Si Isigis Nguyen ay gustong-gustong pagpira-pirasuhin si Fin-i.
At pagkatapos, sinindihan din niya ang apoy para maging mas maganda. Nagpadala si Thin Ie ng mensahe sa kanya, bakit ka nag-iisip ng labis? Ako ang pumatay sa lahat ng iyong mga kapatid sa Huin Masekta. Tulad ng isang patak na bumaha, sumugod siya na may intensyon na katayin si Thin Ie. Kinailangan ni Dai Ho Min na nasa malapit na gawin ang kanyang tungkulin na pinoprotektahan ang pinuno. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat upang makipaglaban sa isa zero eksperto ng sekta. Ang isang palad ay dumiretso sa kanyang dibdib, lumilipad sa likod ng bulwagan. Kahit na hindi siya gumamit ng gaanong lakas, sapat na ito upang saktan ang kanyang katawan. Ginamit agad ng unang elder ang sikretong pamamaraan na itinuro ng taong nagngangalang Ifdan. Hindi pa rin kumikilos ang Jujiri. Nagulat si Bi Suho. Hindi niya maintindihan kung bakit ginamit ni matanda ang Bihit Makim, New Devil's Word. Kahit na alam niya ang paraan na ito, hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kalakas. Ginamit niya ba ito ng higit pa sa pagiging perpekto? Hindi nag-atubili si Thin Ie na lumaban. Sa unang pagkakataon ng sikretong pamamaraan, ginamit niya agad ang 20 Makim, 20 Purple Devil's Words, upang labanan ito. Nagulat ang kalaban, hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman ang pamamaraan na ito. Ngunit hindi na siya nag-alala tungkol sa mga maliliit na detalye. Ang layunin ngayon ay maghiganti para sa kanyang pamilya. Ang bilis ay tumaas ng malaki sa kanyang walang hanggang galit. Nasugatan ang katawan ni Thin Ie ng ilang mga kiss words. Agad siyang nagbago ng hindi inaasahan na naging sanhi upang hindi siya makapaghanda. Ang kanang kamay ay gumamit ng Bihit Makim, ang kaliwang kamay ay gumamit ng Huin Makim. Maraming nabago si Ichidis Nguyen sa kaalaman ng espada. Gumamit siya ng iba't ibang mga pamamaraan gamit ang magkabilang kamay, tulad ng dalawang taong nakikipagtulungan sa isa't isa. Buti na lang at mayroon siyang nano na nakapagpagaling sa kanyang mga sugat. Kapag nasugatan siya, babagsak siya dito. Hindi maintindihan kung paano niya natutunan ang 20 Makim. Ngunit hindi ikaw ang tanging nakakaalam ng pamamaraan na iyon. Medyo tiwala ang unang elder dahil sa isip niya ay hindi tiyak na makakatalo ang Jujie sa 20 Makim kasama ang sikat na Hukim at Sikim, kanang espada at kaliwang espada. Ang kanyang mga tauhang pinagkakatiwalaan ay nag-aalala dahil hindi kayang pigilan ng kanilang pinuno. Si Thin Ie ang siyang nakakaintindi sa bagay na ito, kaya't binago niya ang paraan upang labanan ito. Kung hindi siya makagamit ng kiss word, gagamit siya ng EK, Saber K. Nakilala ni Hon Nai ang atake na kanyang gagamitin dahil muntik nang mamatay ang pinuno sa pag-atake ng saber na iyon. Ito ang pag-atake ng saber na pumatay kay Iseide, pinuno ng Sima Sekta, sa ika-negatibo 6 na pagsusulit. Si Ichidis Nguyen ay bumalik na sa posisyon ng pagiging passive dahil sa labis na pagkagulat. Nilalayon niya ang kamatayan na hindi kayang talunin ng Hukim at Sikim. Paano siya biglang nanumbalik sa posisyon ng dominasyon? Ang unang elder ay nalilito sa mga hiwa na medyo nakamamatay. Hindi lamang iyon, kundi ang na inilabas ay tumama sa mga mahahalagang posisyon. Dahil nabasa na niya ang sikretong pamamaraan ng Kimma sa pagsusuri ng dao na paraan ng Tigigide, Extreme Saber God, madali para sa kanya ito. Marahil, hindi pa nakaharap ang kalaban ni Thin Ie sa eksperto na iyon, kaya't hindi niya naintindihan ang anumang bagay. Ang anyo ng dao na ito ay masyadong mahiwagang at maganda, ang aura ay parang isang dragon na umaakyat sa langit. Kaya, si Thin Ie ang nagpahirap sa unang elder ng Thin Makides Gyo. Hindi niya maintindihan kung bakit pinabayaan lamang ito ng Jujie at hindi siya pinigilan. Ang mga elder sa nakalaban na paksyon ay nababato na dahil ang pinakamalakas sa kanila ay napigilan. Pinagmamasdan ang kanyang alagad na nagpapakita ng talento. Nagulat ang guro na si Advent, saan niya natutunan ang Daoy, Failong. Bakit siya gumamit nito ng ganito kahusay? Malinaw na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong uri, paano nangyari. Ang sitwasyon ay naiintindihan lamang ni Ho Min. Ang Daoy sinang Tigidite. Paano niya natutunan at pinag-aralan ito ng pinuno? Tunay nga na ang taong umalis sa sekta upang bumaba dito. Si Malakim ay tahimik na nagninilay sa lahat ng bagay. Bilang AEE, marahil ay gusto niyang malaman ang lahat ng bagay pagkatapos niyang mawala sa loob ng ilang panahon. Kaya, nagpadala siya ng mensahe kay CEE, matapos ang formalidad, magkita tayo ng pribado para ibahagi ang iyong mga damdamin.
gagamitin ang pagpupulong na ito upang gawin ito. Tunay na napakahusay, tiyak nakikilalanin ang Gong Bi, Yaong Master. Napabagsak mo ang unang elder, kaya't kailangan kong humanap ng paraan upang samantalahin ang lakas ng Huin Masekta. Ang maging lakas ng Tiugyodili, maliit na pinuno. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit walang ginawa ang duty, pinuno. Gusto niyang makita ang tunay na lakas ng kanyang anak para makita kung karapat-dapat siyang tumanggap ng posisyon ng Tiugyodili. Sa bilis ng pag-unlad na ito, sa loob ng 15 taon, magkakaroon ng pagbabago sa 5 dakilang eksperto ng gitnang kapatagan. At maaari rin itong maging banta sa kanya. Walang silbi kaysa sa isang pagkatalo na mahirap bawiin, kaya't mas mabuting obserbahan muna. Sumisigaw ang ika-4 at ika-5 elder na hinihingi ang katarungan para sa kanilang kaalyado. Hindi pinansin ni Thin Yi, ngunit nasasaktan din ang kanyang taina. Kung gayon, pansamantala, sundin na lang ang mga tuntunin ng sekta. Dahil nanganganib ang kanyang buhay, ngunit nakagawa ako ng isang hindi inaasahang kilos ng kawalang galang sa pangunahing bulwagan, umaasa akong patatawarin ako ng Gyodi. Alam ni Dave CDC na madaling magdulot ng inis sa pinuno ng Thin Makidis Gyo ang pagpapalawak na ito dahil sa pakikialam sa kanyang kapangyarihan. Si Gahomin, para mabawasan ang tensyon, ay tumakbo rin upang tulungan ang pinuno. Ito ay dahil sa kawalan ko ng lakas, hindi ko maprotektahan ang Gong Bi, Yaong Master, nang siya'y pagbantaan, kaya't nangyari ang ganito. Bakit siya tinutulungan ng kaliwang tagapagtanggol? Hindi kaya't nahimok din siya sa kanilang paksyon. Ang nangyari ay dahil sa biglaang pagkilos ng unang elder, kaya't ipagwawalang bahala ko ito. Tandaan ninyong lahat, ang kawalang galang sa pangunahing bulwagan ay isang paghamon sa aking kapangyarihan, kaya't hindi ko patatawarin ang sinuman. Kaya, dahil sa bigkis ng dugo, hindi siya sinisi ng Judzili, pinalagpas ito sa pagkakataong ito, ngunit wala ng pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, ito ay nasa loob na ng aking inaasahan. Sa huli, pumayag si Thin Lutuin na hirangin siya bilang Tiugyodili dahil nakita niya ang kanyang kakayahan. Ang pamamaraang ito ay mahusay, pinapanginig nito ang karamihan at nagpapakita ng talento sa Gyuji. Walang nangahas na magsalita, kahit isang salita ng pagtutol ang mga kalaban ng bida. Napagdesisyonan ko sa sandaling ito na si Gong Bi Thin Yi ang papalit sa posisyon ng Tiugyodili ng Thin Makidis Gyo. Pagkarinig ng lahat, sumigaw sila ng paulit-ulit na slogan ng halos 10 beses. Hindi inaasahan na pagkatapos ng 500 taon, lilitaw ang isang Tiugyodili na hindi kabilang sa 6 dakilang sekta. Mula sa puntong ito, maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang pagbabago sa Thin Makidis Gyo. Hindi inaasahan na sa 6 dakilang sekta, 4 na lang ang natitira. Sa huli, ang bagay na pinaghirapan ng matagal ay nagtagumpay. Plano ni Thin Yi na isa-isang bayaran ang mga dating sama ng loob dahil kailangan niyang makipagkita sa mga tao ng Linmin Aid sa oras na ito, kaya't hindi gaganapin ang seremonya ng paghirang ng Tiugyoti. At isang magandang bagay ang nangyari sa bida, na sabay niyang hahawakan ang posisyon ng elder, hindi tulad ng mga nauna sa kanya. Ang bida ay may pribilehiyo na dumalo sa mahahalagang pagpupulong at may karapatang mag-ambag ng kanyang mga opinyon, tulad ng iba pang mga elder, ngunit ang 4 na natitirang sekta ay mariing tumutol at winakasan ng Gyuji. Tapos na ang bagay na ito, kaya't hiniling ng AEE, dakilang tagapagtanggol, na ilipat sa iba pang mga bagay. Nakita ni Thin Lutuin na nasugatan ang kanyang anak, kaya't hinilingan niya ang Tiugyodili na magpahinga at magpagaling, dahil masyadong mabilis gumaling ang nano, kaya't hindi niya naramdaman ang anumang sakit, kaya't sumunod na lang siya. May ipapaliwanag na lang siya kay Honnai sa ibang araw. Sa mga araw na ito, hindi ko maintindihan kung bakit madalas pumunta si Thin Yi sa kanyang lugar. Nakita ng mga tauhan na bumalik ang pinuno, kaya't nagmadali silang bumalik at nagtanong tungkol sa nangyari sa pangunahing bulwagan. Balak ko sanang magyabang nang nagmamadaling tumakbo ang isang babaeng Gian at nagbalita. Mahal na Tiugyodili, nagising na si Jiang Yi, tagapangalaga Giang. Nagmadaling tumakbo si Thin Yi sa silid ng karamdaman para tingnan siya. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang nag-iisang minamahal. Ang malambot na boses ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang Tiugyoji. Nagulat din si Giang Giadite nang makita niya ang ika-7 Gong AC pagkatapos ng napakaraming taon ng pagkakalayo. Si Thin Yi ay isang maliit na bata pa rin noong nakaharap niya ang pinagkakatiwalaang tagapangalaga.
Gong Bi, isa ka na talagang ganap na adulto. Narinig ko na ang iyong reputasyon, siguro ay wala na akong maitutulong sa Gong Pihi. Bakit mo sinasabi iyon? Kailangang manatili ka sa tabi ko at protektahan ako. Ngayon, isa na akong walang silbi, nasira na rin ang aking danin, energy center, walang lakas na sundin ang aking puso, kaya't patawarin mo ako. Hindi maaaring mangyari iyon. Inalagaan niya ako mula noong ako'y bata pa at nagsakripisyo ng sobra. Hindi ko hahayaang magdusa ka ng ganito sa buong buhay mo. Para maibalik ang danin, tatagal ng mahabang panahon ang nano, kaya't hindi pa ito makakatulong sa Panginoon sa sandaling ito. Ngunit ang unang bagay na magagawa nito ay maibalik ang bibig ni Gong Ihi, kaya niyang magtanim muli ng bibig para mapadali ang pagkain. Ipapadala ko ang kinakailangang data para magsagawa ang Panginoon. Hindi inaasahan, nagtataglay ka ng isang hindi ka panipaniwalang teknik. Ang pagpapanumbalik ng danin ay mas mahirap kaysa sa paglikha ng bibig para kay Jiangqi, mas kailangan at mas praktikal iyon. Pagkatapos ay ipinahiwatig ni Fin Ye, na gusto niyang ibalita, kay Jiangqi, alam ko na nanalo ako sa kompetisyon para sa trono sa Madaokon. Hindi lang iyon, opisyal na rin akong naging Tyugyo Tige ng Fin Makidesgyo. Totoo ba iyan? Naging Tyugyo Tige na ang Gong Eiji. Dahil sa narinig ang balita na ito, siya ay natuwa ng labis. Ipinahayag ng nano na dahil sa labis na kagalakan, nagresulta ito sa hindi sapat na dugo sa utak. Hindi inaasahan na ang bagay na ito ay maaaring maging sanhi ng isang taong may matatag na kalooban tulad ni Giangbi na mahimatay. Sa hinaharap, kailangan kong maging maingat sa mga aksyon na iyon. Pagkaraan ng isang oras, bumalik ang tatlong elder matapos ang pagpupulong at binati siya sa kanyang pagkakamit ng kanyang kahilingan. Ngayon lang nalaman ng mga pinagkakatiwalaang tauhan, kaya't gulat na gulat ang lahat. Sa totoo lang, paano ka makapaniwala kung hindi dahil sa mga salita ni Hon Pirangelo? Ang pinuno ay naging Tyugyo Da na, ang kanyang prestihiyo ay kahanga-hanga. Dahil sa napakasayang balita, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Ngayon ay isang masayang araw, kailangan nating magdaos ng isang malaking piging. Ipinapaalala ng ika-negatibo 1-0 at ika-negatibo 1 elder na ipagpaliban muna iyon dahil ngayong gabi, kailangang tanggapin ni Fin Yi ang mga panauhin sa pangunahing bulwagan. Ang mga panauhin ay ang mga tao ng Linmin Edith. Ngayon lang napagtanto ni A. Giens na napakarami nang nagbago sa kanyang laoda, hindi na siya libreng magturo ng martial arts. Naintindihan ni Fin Yi na gusto ng makipagkaibigan ng Fin Makidesgyo sa mga tao sa gitnang kapatagan tulad ng inaakala niya. Sa pagpupulong, napagpasyahan ng Jojie na makipagkaibigan sa Min Martial Arts Alliance. Naintindihan niya na karamihan ay sumasang-ayon sa bagay na ito, kaya't maaari lamang itong aprubahan at payagan ng Jojie. Kaya, sa nakaraang ekspedisyon ng sekta, may nangyari ba na hindi inaasahan? Ang ating mga sangay sa lalawigan ng Anhai at Zhejiang ay nahulog na. Ang bagay na ito ay hindi sanhi ng sekta, ngunit ito ay isang mahiwagang sekta na walang nakakakilala. Ang Fin Makidesgyo ay may hindi mabilang na mga tao at napakaraming eksperto, kaya paano ito matatalo ng isang sekta? Hindi ka panipaniwala ito. Ang sangay ng Fin Makidesgyo sa Zhejiang ay may kabuuang 9 na sangay na ipinamahagi sa buong lungsod. Ang Anhai ay may 15 sekta na hinati upang bantayan. Ang namamahala sa lahat ay ang pamilyang Namkung, ang pinuno ng pamilya na si Namkung Hai. Ang kanyang martial arts ay kahanga-hanga sa malalim na pagpaplano, kaya't ang Anhai ay halos hindi malalabag. Ang estratehikong posisyon ng dalawa lalawigan na ito ay ang interseksyon ng 3 pangunahing puwersa at walang tigil na nangyayari ang mga kontrahan. Lahat ay laging binabantayan at nagbabantayan sa isa't isa. Kamakailan lamang, ang mga sangay sa Anhai, Zhejiang, at Jiangxi ay sabay-sabay na sinalakay ng isang mahiwagang sekta. Gayunpaman, nagpadala ang Fin Makidesgyo ng mga eksperto upang mag-imbestiga, kaya't naniniwala na ang pangunahing dahilan ay sanhi ng Min. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo, ganap na nawala ang reinforcement ng hukbo. Kaya, noong panahong ito ng tensyon, ipinadala ang mga tao ng Min sa Fin Makidesgyo. Dahil sa galit, binalak ni Fin Lutuin na patayin agad ang sugo, ngunit pagkatapos marinig ang buong presentasyon, nagulat at natakot ang lahat sa pangunahing bulwagan.
Lumabas na ang mga sangay ng Linmin Edeki sa Anhai at Zhejiang ay sinalakay rin. Ang pinuno ng pamilyang Namkung, si Namkunhai ay pinatay rin. Ang katotohanan ay naghihinala ang dalawang panig sa isa't isa. Ngunit sa kabutihang palad, naupo ang Fin Makilisgyo at Linmin Ede upang pag-usapan ang isang kasunduan. Nabuo ang isang alyansa sa pagitan ng sekta at Edetmin. Titigil ang dalawang panig sa digmaan at sama-samang imbestigahan ang sitwasyon. Patuloy na nagpadala ang Linmin Edeki ng mga eksperto mula sa Sibang upang magbigay ng panukala. Iyon ay pumili ang dalawang panig ng mga nangungunang eksperto upang magsagawa ng isang ganap na pag-atake. Kaya nagkaroon ng kaganapan na matagal na nawala ang Juji at Elder. Bagaman malaki ang puwersa, nanalo pa rin sila laban sa mahiwagang sekta. Tulad ng nakita ni Gongbi sa bulwagan, ang mga Elder ay may mga sugat sa kanilang katawan. Ang pinakamabigat na pagkalugi ay ang ika-negatibo 7 Elder na namatay. Hindi malinaw kung aling puwersa ang maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa Linmin ang dalawang panig. Alam ni Thin Yif na ang pag-organisa ng pagkain sa gabing ito ay upang maibalik ang espiritu dahil sa nakaraang pagkabigo. Pangunahin, ito ay upang madagdagan ang prestihiyo sa pagitan ng relasyon ng sekta at Ed. Pagkatapos ng labanan, nasuri ba ng dalawang panig kung sino ang ikatlong puwersa? Kailangan ding ulitin ni Hon P. Lo ang kwento. Napabalitaan ako na ang puwersang iyon ay tinawag ang kanilang mga sarili na si Iimas, Extreme Cyber Sect. Lumipat sa lugar ng trabaho ng mga GEE, tagapagtanggol ng Fin Makilisgyo. Ikinuwento ni Dahoming kay Malakim ang lahat. Kung sinabi mo iyon, ang Tiugyo TV ang taong hinihintay namin sa loob ng mahabang panahon. Ang reaksyon ng dakilang tagapagtanggol ay kakaiba. Lumitaw ang tagapagmana ng Kim Mathian, Sword Devil Art, ngunit tila hindi siya nag-alala. Mayroon bang anumang bagay na nag-aalala sa iyo? Ang inaalala niya ngayon ay ang tungkol sa si Iim. Bagaman hindi pa ito nilinaw sa pulong sa pangunahing bulwagan, pinuto ng isang eksperto ng TV. Ang kamay ni Ben, Tiren Ilo at kinuha ang isang mata ng Huey. Nang makarating kami sa ilog Zhejiang, hindi namin alam kung saan pupunta. Kaya't kailangan naming kumilos ng palihim, ngunit nag-abang sila doon na parang naghihintay. Bagaman mayroon kaming kalamangan at malakas sa mga tuntunin ng bilang, gumamit din ang sekta ng diskarte ng pagtuon, kaya maaari itong tumugon kaagad. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lumitaw ang 3 mahuhusay na eksperto, kaya't naisip ng lahat na maaari nilang talunin ang TV. 6 is. Ngunit madali nilang pinatay ang mga malalaking pinuno at mga pinuno ng pangkat, kaya't sa huli kinailangan ng mga elder na direktang humarap. Kailangan ng 2 tao para labanan ang isa para lamang mapigilan sila. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, namatay ang ika-negatibo 7 elder, pinutol ang kamay ng ika-negatibo 5 elder, kaya't siya'y bumagsak rin. Dahil masyadong nagmamadali, kailangan naming magpakita at ang duty, bagaman hindi ito gumanda, kailangan din naming labanan sila. Ang taong hinarap ko sa kanila ay ang eksperto na gumamit ng espada, espada paraan at palad. Kumikilos sila na parang ang mga anyo ng martial arts ay nakaukit sa dugo. Nang sabihin ito, ipinakita rin ni Malakim ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang mga bagay na iyon ay nilikha mula sa isang uri ng martial arts. Sa nakita ni Dahomin, siya'y natakot. Bakit tila mas parang sinaksak ito sa halip na tinaga? Ang sugat na iyon ay kamukha ng pamamaraan ng dao ng TED. Kung magagamit ng taong iyon ang dao na pamamaraan sa halip na espada, kung gayon ang aking kapalaran ay magiging katulad ng sa ika-negatibo 7 elder. Sa gabing iyon, dumalo ang maraming panauhin sa piging upang tanggapin ang Edetmin. Lahat ng may posisyon sa sekta ay dumating ng maaga. Dahil hindi niya gusto ang Jujiri, medyo nagalit si Thin E, ngunit kailangan pa rin niyang umupo. Ipinahiwatig ni Hon T. Lo kay Sai T. Lo na magbihis ng hindi kaakit-akit na ikinasira ng prestihiyo ng posisyon. Di nagtagal, pumasok si Gen Tideti kasama ang 7 Danzi, magnates, ng Edetmin. Siya rin ang pinuno ng sekta ng Hodzad Phi. Pagkatapos, naglakad si Longhang. Bukod pa rito, mayroon ding misteryosong babae na laging nakatakip ang mukha at may belo. Si Longhang ay paulit-ulit na bumubulong upang ipakilala ang mga pangalan at pinagmulan ng mga elder ng Magyo sa taong iyon. Pagkatapos ng lahat,
Kusang kumilos at umabante sa harap sa ngalan ng Linmin ay Det Didedfy. Pagbati sa Gyojige ng Fin Makidesgyo. Ang iba ay magalang na bumati rin. Ang maligayang pagtanggap sa mga kagalang-galang na panauhin ng Didedfy ay isang karangalan para sa akin, ngunit tila ilang tao ang nagpakita na hindi nila ito gusto. Tahimik pa rin si Gui Longhang at naghihintay ng mga susunod na salita ni Fin Lutuin. Ang kinatawa ng Linmin ay nakatakip ang mukha, hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Patawarin ninyo ako, sabik na sabik akong makita ang Judy, kaya't nagkasala ako. Kaya't nagmadali ang taong iyon na alisin ang takip sa kanyang mukha. Hindi inaasahan na maging kasing bata ng kinatawa ng si Didify, mamula-mulang labi, mayabang na mata, halos 20 taong gulang at napakagaling. Lumaki ang mga mata ng mga tao sa sekta dahil hindi pa sila nakakakita ng sinumang kasing ganda niyon. Nagpakita ng pagmamalaki si Ii Longya dahil siya ang unang kagandahan ng gitnang kapatagan. Hinulaan ng ilang tao na hindi tiyak na maganda siya kaysa kay Githai Theo Van Mudnenf na nagpakita. Dahil sa sobrang maraming chismis, kinailangan ng Min na magsenyas na tumigil na. Si Jiatsi Hi, ang ika-negatibo 2 tagapayo ng Ihidse, ay nagbigay galang sa Juji, umaasa na mapatawad mo ang aking kawalang galang. Nagpadala ang Min Sihi ng isang kagalang-galang na panauhin dito. Hayaan ninyong batiin ko kayong muli, malugod na nagpasalamat si Gen Tididi. Nagugutom na ako, malamig na ang pagkain ng ating sekta. Tama ang sinabi ng puno, maupo at sumali sa piging. Pagkatapos, tumugon ang mga elder sa pagbati gamit ang mga nakakabighaning salita. Si Hon Piranglo ang huling bumati. Ako si Hon Mai, ika-negatibo 1-0 at ika-negatibo 1 elder ng Alfin Makidesjo. Ang kanyang pangalan ay medyo sikat sa gitnang kapatagan, kaya't sa pagkarinig pa lang ng pangalan ay alam na ng lahat. Sa oras na ito nagsalita ang Tiugyojili, pagbati sa mga kagalang-galang na panauhin ng Linmin Ed. Narinig kong hindi pa napagdedesisyonan ng Magyo ang posisyong ito, kaya't hindi iyon ang kaso. Mukhang bata pa siya, ngunit naging elder na. Kung gayon, nasaan sina Kwai Kibi si Igani, Word Poison Igani, at ang iba pa? Naisip ni Eri Longhang na sigurado nga, mahirap hulaan ang Magyo na hahayaan ang isang taong wala pang 20 na humawak ng posisyon. Mayroon bang halimaw dito tulad ng sa gitnang kapatagan? Hindi natuwa si Eri Longra. Sa labas, patuloy na pinagmamasdan ng isang nakaitim na kasapi ng Min ang bawat kilos, hindi naman ganito, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa bida. Sa oras na ito, sinamantala niya ang pagkakataon na makipag-usap ng pribado. Biglang, kumatok ang taong iyon sa bote ng alak sa mesa. Ang tunog ay umalingaw na parang may kuryente na mabilis na dumaloy sa katawan ng tagapayo. Siya ay parang kinokontrol at tumayo na may walang malay na ekspresyon. Pagkatapos, dumiretso siya kay Fin-Ye nang hindi man lamang bumabati. Maaari bang bigyan mo ako ng espasyo, Sake Suho Elder? Hindi malinaw kung ano, ngunit mayroon siyang ganitong intensyon. Ikahiya nito ang mga tao ng Ihidith. Natural na umupo ang ganda at tumingin diretso sa mukha ng bida. Alam niya na tiyak na nakainom na siya ng labis, ngunit bakit hindi siya gumamit ng panloob na lakas para maalis ang alak? Pagkatapos, nagsalita ang ganda na may boses na nakakaakit. Matagal na kitang hinahangaan, gusto na kitang makita. Kumunot ang noo ni Eri Longya dahil sa napakabastos na pag-ugali ng tagapayo. Hindi lamang siya nagsalita, ngunit gusto rin niyang gumamit ng matalik na kilos. Kahit nagwapo si Fin-Yi, hindi madaling masiyahan ang kanyang personalidad, ngunit habang tumatanggi siya, parang mas nagiging marahas ang kalaban. Ang sitwasyong ito ay nagpahirap sa bida. Patuloy na tinitingnan ng tagapayo ang Tiugyojige ng Magyo, humingi ng tulong sa nano at natuklasan na may mga palatandaan ng hipnotismo sa kanyang mga mata. Balak niya sanang sabihin sa system na ilipat ang lahat ng data sa utak, nang gumawa ng kakaibang aksyon ang tagapayo. Dinampot niya ang tasa at planong ipukpok ito diretso sa mukha ni Fin-Yi. Nagpaalala ito sa kinatawan ng Eside na magkagulo. Walang nakakatakot, kaya madali niyang kontrolado, naguguluhan sa kanyang isipan dahil hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit kinokontrol ni Rakihi. Hindi pa alam kung sino, ngunit ano ang gusto nila na dahilan. Nano, mayroon ka bang paraan para makatakas siya sa sitwasyon na ito?
Hanggat ang naghipnotismo ng paksa ay kusang loob na aalisin ito, siya'y magigising, o mas simple pa, gumamit ng mga electric wave na nagpapasigla sa gitnang ng taong nahipnotismo. Ang pangalawang paraan ay tila mas madali, kaya't ginamit agad ng bida. Kinontrol niya ang ganda ng gitnang kapatagan, marahan ang boses na humingi ng tulong sa Tyugyotie na tumigil. Bakit nangahas na atakihin siya? Subukan ninyong sabihin, ano ang ibig sabihin ng aksyon na ginawa ni Rocky Kunis. Sa labas, tahimik pa rin na nanonood ang mahiwagang tao. Kailangan lang ng dagdag na panggatong at ang dalawang panig ay maglalaban hanggang langit. Ipinagwalang bahala ang mga payo, pinakiusapan pa rin ni Thin Yi ang nano na isagawaang. Sumunod ang Panginoon, ang enerhiya na 1,000 kilovolt ay idinidikta sa ulo ng tagapayo. Dahil sa sobrang sakit, bumalik na siya sa kalagayan ng kawalan ng malay. Si Aogyodie, ano ang ginagawa mo? Malakas na sabi ng DCT Renlo. Tunay na malinaw ang balak ng taong iyon dahil gusto niyang lumikha ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig dito. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unti na siyang nabawi. Mabilis na tumakbo si Ilongya dahil masyado siyang nag-aalala para sa magandang tao. Ano na ang nangyari sa akin, hindi kaya't dahil masyado akong nakainom kaya nagdulot ako ng gulo. Kumunot ang noo ng nasa labas dahil hindi niya maintindihan kung paano napigilan ang kanyang maliit na katusuhan. Nagpadala ng mensahe ang isa pa, ipinapaalala na gamitin ang plano Gi, laging maraming katok ang patuloy na tumutunog. Isang batang master ng pamilya na umaalalay sa ganda ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata sa sandaling ito ay parang itim dahil sa narinig ang tunog. Pagkatapos, ang pagbabago ay nagpakita ng ekspresyon sa mukha. Sumugod siya na atakihin si Thin Yi sa dahilan na sinamantala niya ang kaginhawahan ng tagapayo. Bastos ka, bakit ka nangahas na gawin iyon? Kukunin ko ang iyong buhay gamit ang aking sariling mga kamay. Ngunit lumitaw at biglang nawala si Hon Mai na nakontrol ang kabastusan na iyon. Bakit biglang kumilos ang bata? Itinuturing ba ninyo kaming mga bulag? Hindi makagalaw si Ilongya, kaya't patuloy na sumisigaw at nagmumura ng baliw-baliw. Sumasakit ang ulo ko, kaya't kinailangan ni Big D. Renlo nakatukin ito para maging komportable ako. Sa kanyang tiningnan ang pagkilos na ito, hindi maintindihan ni Bida, bakit biglang pumunta rito. Ang bagay na ito ay